So hello! Ang training natin for today is all about sa ating industry. Ayan. So actually, tayo po is yung mga produkto po natin is nasa health and wellness industry. So, ang health and wellness industry is sobrang lawak po niya, no? Napakarami po niyang sangay. Kung ano-ano yung mga different businesses na pasok po dyan. Pero ang produkto po natin with Lean and Green is nag-focus po tayo sa obesity and overweight. 'Di ba nga po, ang kasabihan na po ngayon, no, is health is wealth. So, 'di ba rin ang hindi ka ganun kayaman or 'di ba rin ng wala kang mga material na bagay basta yung katawan mo is healthy, 'di ba? Isa na nga sa naging sample natin diyan is nung nagdaang pandemic. 'Di ba? Kahit ano yung yaman mo, wala yan eh. Kumbaga, hindi mo napapansinin dahil ang priority mo na lang is maging healthy sa gitna ng pandemya. Kasi, di ba, minsan aanhin nga natin yung ang dami nating pera. Pero, may cancer ka naman. Di ba? Anong saysay ng pera mo? Or minsan, ang dami mo ng pera, pero may tuberculosis ka naman kung umubo ka. Sobra-sobra, 'di ba? So or meron kang maraming pera pero nagda-dialysis ka naman dahil meron kang kidney failure or may diabetes ka. So more on ang mga tao is nag-engage na or mas nagiging health conscious na po tayo ngayon. Then isa pa pong factor kung bakit po pinili po natin yung mga targetin yung mga obese or yung overweight kasi ayon po sa study or sa data, tuloy-tuloy po yung pagtaas ng mga tao or ng population ng mga taong obese and overweight. So, kahit po maraming solusyon no, na naglabasan, is still yung data niya sa market or yung population ng mga obese and overweight is tuloy-tuloy yung pagtaas. And according po sa mga ekonomista, no, is wala pong nakikitang pagbaba ng population ng obese and overweight. So that's why kung ganun kaganda yung market mo, no, or yun yung target market mo, maganda ba o magandang-maganda, 'di ba? Actually sobrang ganda kasi kumbaga yung business mo, kumbaga may assurance ka na magtutuloy-tuloy yung demand ng mga produkto mo. So, ganun po siya. Po yung nakikitang dahilan bakit po ang obesity and overweight is tuloy-tuloy yung pagtaas ng data or population. So, ang nakita po dyan is yung toxicity, no, dun sa katawan natin. Due to modern technology, no, napakarami na pong lason sa kinakain. At the same time, napakarami na ring sugar, 'di ba? Kaya marami pong mga tao ang nagiging obese. So, sa mga pagkain natin, mostly, andyan na yung mga preservatives, andyan na yung mga chemicals, 'di ba? Sa lahat ng mga kinakain natin. Samantalang dati or before is ang kinakain natin is mga, ako naabutan ko to ang minimeryenda namin minsan is mga kamote, nilagang saging, kamoting kahoy, 'di ba? Or kaya nilagang itlog. So ngayon kasi iba na, very exposed na tayo sa mga instant foods or very exposed na tayo sa mga pagkain na hindi masusustansya. Dati nga naalala ko ang 60 years old, 'di ba? Hindi mo mamamalayan or hindi mo mapapansin na 60 years old siya kasi yung mga 60 years old before, kung mapapansin mo, sobrang lakas pa nila. Kumbaga, hindi mo pa makikita na na nanghihina na yung katawan nila. Ngayon, ang 60 years old ngayon, either mga may background na ng stroke, yung iba hirap na maglakad, 'di ba? Yung iba nga wala pang 60 pero kumbaga ngiwi na which is ayaw nating mangyari sa atin or hindi naman siguro natin papangaraping mangyari sa atin. Yung ganun na ako kasi personally kapag kapag nag 60 years old ako, kaya ko pa ring mag-travel, 'di ba? Or kaya ko pa ring makipag-date. Kaya ko pa ring kumbaga mamasyal, no? Kasi siguro in that age yung anak ko is nasa ilang taon pa lang din. So kahit papaano makakasama-sama ako na makapamasyal-masyal pa na hindi nila ako kailangang akayin or hindi ako kailangan naka-wheelchair or hindi ako kailangan na kumbaga parang
pasyente pa, 'di ba? So ngayon yung mga tao po kailangan tulungan natin para mas marami po yung maging conscious. Ayan. So, yun nga po, pasok po sa toxins sa ating mga kinakain, 'di ba? Mga kinakain po nating mga food. So, which is sobrang hirap po niyang iwasan. And actually, hindi lang mahirap talagang hindi mo maiwasan tsaka hindi mo makontrol, 'di ba? Lalo na po yung mga bata, exposed, no? Exposed po sila kasi kumbaga kahit lumingon ka lang kung saan-saan naglabasan yung mga instant foods or sobrang available sa market ng mga instant foods. Ang hirap naman na pupunta ka sa mall ngayon tapos may baon-baon kang kamote or meron kang baon-baon na nilagang itlog, 'di ba? Yung tipong pag nasa mall ka, uupo ka sa food court tapos kakain ka ng kamote, 'di ba? Yung tipong pagtayo mo dahil mong mga pinagbalatan ng kung ano-anong doon, pagkain. So, very exposed na talaga or very unhealthy na talaga, no? Mas pipiliin mo pang mag-Jollibee na lang or mas pipiliin mo pang kung ano mang fast food 'yan, 'di ba? Kaysa tiyaga ka pang magbaon ng mga ganong pagkain. Tsaka actually, mahal na rin Kasi pag ako namamalengke, yung kamoting yung kamoting kahoy, tsaka even yung kamote, magkano na, 'di ba? 40 pesos na ata ang kalahating kilo. So, ganun na siya. Sobrang mahal na. Tsaka at the same time, 'di ba, kapag sakto lang yung kinikita mo, syempre yung kumbaga yung pasok lang sa budget mo is yung mga pangsaktuhan lang din. Kasi nabanggit ko nga kanina, 'di ba, yung mga gulay is sobrang mahal na niya. Kumbaga mas pipiliin mo na lang bumili nung mas mura na lang. Kumbaga kung may available naman na tig 20 pesos na burger, pipiliin mo na lang kumain ng burger, 'di ba? Kasi kumbaga mas nakakaano pa yun mas nakaka-crave pa yun kaysa sa mga saging-saging or kamote, lalo na kung hindi ka naman nasanay. Actually, nakita po sa data na 90% ng 90 to 95% ng lahat ng sakit is nagmumula po sa maduming colon or sa maduming digestive system. So that's why po napakaraming tao po ngayon na hindi lang obese, kundi ang dami rin pong mga sakit-sakit sa katawan. Actually, yung mga tinatawag na toxins sa katawan natin, nare-release naman siya, 'di ba? Kumbaga naturally, kaya naman natin siyang i-release. Kaso nga lang, since wala na rin sa lifestyle natin 'yon, paano ba yung sinasabi ko na pagre-release? Kasi po ang pagre-release po ng dumi natin sa katawan is via pagpapawis, at the same time pag-ihi, pagdumi, 'di ba? Or kumbaga pag-utot or din sa babae is yung paglalabas ng menstruation or yung regla. So, kapag hindi proper yung paglabas mo ng toxin sa katawan, so medyo magtataka ka na. Saan na naiimbak yung dumi mo sa katawan? 'Di ba? So, tulad ngayon ng mga kabataan, exposed na sa gadget. So, sila is wala na silang activities, Unlike sa atin noon, pagising pa lang sa umaga, takbo na sa labas, napagpapawisan na. Ngayon ng mga bata, imaginein mo, naka-aircon pa. Halos hindi na napagpapawisan and halos wala ng activities kasi pagising sa morning, magsi-cellphone, 'di ba? Wala na silang masyadong laro na pinagpapawisan sila. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung sakit ng matanda noon, na sa matanda lang na-detect yung ganong sakit, is actually nakikita na rin po sa bata yung mga ganong sakit, which is unti-unti na siyang nagiging normal. Sakit ng matanda noon, nagiging sakit na rin po ng bata po ngayon. Kasi dapat po talaga may kumbaga may activity or meron ka talagang gagawin para ma-release mo yung toxins sa katawan mo. So una po yan na factor, yung pagre-release ng toxin sa katawan. Pangalawang factor po ng toxins is yung water, or pangalawang factor ng toxicity sa katawan natin is yung iniinom nating water.
So, minsan sinasabi natin, mineral naman po mineral naman po, processed water naman po yung iniinom ko. So, yun na nga po kasi nga po ang mga ganong tubig is chlorinated water po siya. So, meaning, nagdadagdag din po siya ng acidity sa katawan, or nakita po kasi, no, na ang chlorinated water po kasi nakakapag, kumbaga nakakalutong ng buto. So, hindi rin po siya healthy, no? Kumbaga, nai-imbalance din po niya yung alkalinity ng katawan po natin. So, kaya kung ako po sa inyo, hanggat maaari, pwede nyo pong inumin is yung alkaline po talaga, para kahit papano is yung katawan natin is hindi po siya full of acid. So, ganun po siya. Pero kung talagang hindi maiwasan, kumbaga tulad ko, madalas kapag syempre mas mura ang mineral kaysa sa alkaline, 'di ba? Meron naman tayong, ang good news, meron naman tayong mga produkto diyan, no, na i-discuss mamaya, na which is maganda siya para ma-alkaline yung body natin. Ayan, so hintayin niyo yan later. Kasi kung talagang hindi maiwasan, no, yung mga acid sa katawan natin, kailangan natin ng pang-counter, which is yung mga produkto na makakatulong para maging alkaline ulit yung katawan natin. Next is yung air, no? Yung nalalanghap nating hangin is hindi na fresh. 'Di ba? Sa bahay pa lang naka-aircon na. So yung nalalanghap mong hangin, na agad? Aircon na agad. Paglabas mo ng bahay, pag punta mo sa mall, naka-aircon, 'di ba? Yung iba diyan, mga nag-aaral sa loob ng school, naka-aircon na din. So wala na talaga. Kapag babiyahe papuntang trabaho, sasakay ng bus, naka-aircon din, 'di ba? Or ng UV, naka-aircon din. So wala na tayo talagang nalalanghap na fresh air. Baka sabihin mo, Coach Jeza, mag-ordinary na lang ako para kahit papano makalanghap ako. Hindi rin Buti kung pagka nag-ordinary ka, fresh pa yung malalanghap mong usok, hindi din, puro kumbaga puro pollution na. So, wala na talaga, kumbaga wala na talaga tayong nalalanghap na fresh air. Hindi mo naman pwedeng sabihin na limited lang yung hinga mo. Tipong hihinga ka ngayon, after 1 hour, kumbaga inhale 1 hour, exhale ka ng 1 hour, tapos inhale ka na naman ng 1 hour, exhale. O, diba, hindi ka rin magtatagal nun, masisira din ang baga mo nun. Yung tatlong factor na yan, which is yung pag-release ng toxins, hindi na nagagawa, yung sa water, diba, more on acidic na rin ang mga water ngayon, then yung sa air. So, yan yung tatlo na yan, nakukuha natin siya sa labas. Pero, meron kasing gumagawa ng toxins, ng toxicity, no, sa katawan natin na nasa internal siya. Kasi yung tatlo, kumbaga makukuha mo siya sa labas 'Di ba? Nakukuha mo siya sa food, sa tubig, and sa nalalanghap mong hangin. Pero ano tong isa na isang kumbaga toxin producer, no, sa katawan natin. So ito po yung tinatawag na stress. 'Di ba po, kapag nai-stress po tayo, nagkakaroon po or nakakapag-create po siya ng toxin sa katawan po natin. Kapag po tayo is laging nagagalit, 'di ba? Kapag kumbaga sa trabaho mo hindi ka masaya, lagi kang stress. So natural toxin producer po siya ng katawan. Which is again, hindi naman siya talaga maiiwasan yung stress, kasi lahat naman siguro nakaka-experience ng stress 'di ba? Kumbaga kahit mahirap ka, may stress. Kahit mayaman ka, may stress pa rin naman. So, ganun siya. Kumbaga, hindi mo siya matatakasan. Pero, kailangan i-continue natin na maging aware tayo na kahit papano, nalilesen natin or nakokontrol natin yung stress natin. Kasi, 'di ba, alam na nga natin na nagpo-provide siya ng ng lason or nagpo-provide siya ng toxin sa katawan So, dapat, since aware na tayo, kailangan i-control natin siya, kasi 'di ba lahat naman ng problema is may solusyon, 'di ba? Lahat ng problema ay may solusyon. So kapag ang problema mo is walang solusyon, mag-isip ka na kung problema ba talaga 'yan, kasi baka hindi 'yan problema, or baka ikaw lang yung may problema, 'di ba? So kaya pag inisip kasi natin 'to, kumbaga may isip natin na
hindi ko kailangan magpaka-stress kasi yung problema ko na to, meron siyang solusyon. So, ang kailangan mo lang, imbis na ma-stress ka dun sa problema mo, hanapin mo na lang yung solution, 'di ba? Para hindi ka na ma-stress. Tsaka, aware ka na or alam mo na pag na-stress ka, pwede kang magkasakit, 'di ba? Magkano ang magkasakit ngayon? Aware ka naman siguro na iba ang presyo ng may sakit noon sa may sakit ngayon. 'Di ba? Ang mga nagkakasakit ngayon, magkano na ang binabayad sa ospital. Noon nga pag naubo ka lang, 'di ba? Ako dati pag naubo lang, possible baka na ambunan lang or naulanan lang or na tuyuan ng pawis sa likod, 'di ba? Or may nalanghap na alikabok. Ngayon pag umubo ka, pag nagpa-check up ka, possible COVID, 'di ba? Or possible tuberculosis. So iba na. Hindi ka na, mas nakakatakot na, kumbaga, na magkasakit ngayon. Kaya, dapat po talaga, no, na alagaan po natin yung katawan po natin. So, eto na, usapang, alagaan ng katawan. Marami dyan magsasabi, kaso Coach Jeza, ang gastos po kasi, ang gastos po maging healthy. No? In terms sa gastos, try natin pag-usapan kung ano ba yung gastos. 'Di ba? Kasi, yung gastos, pwedeng gagastos ka para maging healthy ka. Kasi at the same time, pag hindi mo naman ginastosan yung sarili mo para maging healthy, tapos nagkasakit ka, still, gagastos ka pa rin para maipagamot yung sarili mo. Pag meron ka lang dalawang choice, 'di ba? Dalawa lang yung pagpipilian mo. Gagastos ka either sa maging healthy ka o gagastos ka kapag nagkasakit ka na. So, dalawa lang po yan. Siyempre, kung ako siguro naman, karamihan sa atin, gusto natin, gumastos na lang tayo para maging healthy, 'di ba? At least, gumastos ka na para maiwasan mo na yung sakit. Hindi ka na magsasuffer. Minsan, kapag nagpagamot ka pa sa ospital, hindi mo pa alam kung gagaling ka 'di ba? Kumbaga, yung iba nga, halos ang tagal na may sakit, pero kahit nagpapabalik-balik sila sa ospital is, hindi pa rin sila gumagaling kasi hindi naiintindihan kung saan nanggagaling yung sakit. Sige lang ang inom ng gamot, pero yung lifestyle, ganun pa rin. Kaya nakakatuwa po talaga, no, yung ating industry, which is yung wellness industry. Actually, ang tawag nga po nila dito is a $1 trillion industry. Kasi kumbaga, ito na po talaga ito na yung kailangan ng mga tao ngayon. And at the same time, masarap i-share sa mga tao yung knowledge kasi mas nagiging conscious sila or nagiging aware sila sa mga ganitong bagay. Na kumbaga, kung hindi nila alam yun before, no, sa tulong ng mga ating kinakandak na mga free health and cervical awareness program is natutulungan yung mas marami na maging sila, kumbaga magkaroon sila ng kaalaman sa mga ganitong bagay. Actually, sa stress pa lang, no, yung stress pa lang, hindi na talaga siya maiiwasan. Kasi, ang hirap po takasan yan kapag wala kang pera, nakaka-stress. Kapag may problema sa bahay nyo, nakaka-stress din. 'Di ba? Mayaman mahirap yan. Kahit may pera o wala, may stress. Lalo na kung marites ka, 'di ba? Pag marites ka, mas lalong nadadagdagan yung stress mo. Makakita ka lang ng hindi ka aya-ayang muka. Nai-stress ka na. Sa mga may partner, minsan laging nai-stress sa asawa, 'di ba? Kaya ang advice nga po sa amin, no, or ang advice po is kapag may asawa ka or kapag single ka pa, mag-aasawa ka, make sure na kausapin mo yung magiging partner mo. Sabihin mo, iwas-iwasan nating ma-stress kasi hindi siya maganda sa katawan. Pero kung talagang may galit ka sa asawa mo, sige, stressin mo araw-araw para madali siyang kunin ni Lord, 'di ba? Pero kaso nga lang, may karma po 'yon. Sobrang importante po ba ng health? 'Di ba? Yes, sobrang importante po talaga ako. 'Di baling hindi ako ganong kayaman, basta wag lang kaming bibigyan ng talagang matinding health problem sa pamilya. Pag pinag-usapan naman po natin yung obesity and overweight, actually, sobrang lawak po nito. So, sabi nga po sa study, no, obesity diminishes almost every aspect of health, no? Halos lahat daw po ng sakit
na maisip ninyo is maiko-connect po sa obesity or overweight. From reproductive to respiratory, no, hanggang sa function to memory and mood. So, example na po natin dyan is yung PCOS. Diba? Example po natin is yung PCOS. Napakadami pong kabataan ngayon at kababaihan ang nagsasuffer po sa PCOS. Ano po ba yung nagiging cause niyan? Or ano po ba yung nakita, no, na nagiging cause ng PCOS? So, number 1 dyan, yung lifestyle. Then, yung kinakain. No? Minsan, kulang sa tulog. Ayan. Mostly po ng nagkaka-PCOS, ang ina-advise po is mag-lose ng weight. Kasi ang nagiging side effect po kapag tayo is nagkaka-PCOS is yung hindi po natin mapigilan yung paglobo ng katawan po natin. So, ang nire-recommend po talaga is mag-diet or mag-lose po ng weight. Then, isa pa pong example natin dyan is yung sa function to memory. 'Di ba? Ang dami pong mag-asawa ngayon or marami pong bata ngayon merong ADHD or meron pong mild autism, no? So isa pa po sa factor na nakikita diyan dahil din po sa kumbaga unhealthy lifestyle ng mga parents. So since hindi nga po kasi healthy, no, yung lifestyle ng mga parents, yung egg cell nila and yung sperm cell nila hindi rin po healthy. Kaya nung time na gumawa sila ng baby, no, paglabas, nagkakaroon po ng kumbaga may epekto po dun sa bata. Kaya that's why po ang result dun sa bata is nagiging ganun din siya. So, malaking factor yung lifestyle and yung kinakain. Yung kinakain po talaga kasi tulad ngayon na kaya kung mapapansin nyo, ang dami ngayon mga magagalitin, 'di ba? Or mabilis ma-high blood, mabilis magalit kasi mostly ng kinakain makolesterol eh. Pansinin niyo po yung mga mahilig sa mga kolesterol. Sila po yung parang onting parang onting may mali ka lang gawin, parang galit na sila, 'di ba? Hindi nila napipigilan yung emotion nila. So dahil yun sa kumbaga kinakain po natin. So, after kong sabihin nyo, after kong banggitin lahat yun, no, nakita nyo ba kung gaano yung kalaki yung market? Nakita nyo, nyo ba? Kumbaga, na-analyze nyo ba? Kasi, importante po na kapag nagbi-business po tayo is, aralin po natin. Dapat alam po natin yung target market po natin. Kung malaki ba yung population ng market natin, or lumalaki ba, or lumiliit. Kasi kung lumiliit, hindi siya magandang i-target market. So, kailangan talaga na alam mo kung gaano kalaki yung target mo ngayon, yung target market mo ngayon, and yung target market mo, yung bilang ng target market mo sa mga susunod pang taon or panahon. Kung lumalaki, that's good news, di ba? Nakakatuwa. Pero nakakatuwa yung market, hindi naman tayo natutuwa dahil maraming nagkakasakit, kundi nakakatuwa kasi yung market natin is lumalaki. Sabi nga po sa data, no, worldwide obesity has nearly tripled since 1975. So, grabe, kapapanganak pa lang ng nanay ko nito kasi ang nanay ko 1970 eh. Then, in 2016, more than 1.9 billion adults 18 years old are overweight. So, grabe, ang bilis, 'di ba? Ilan ang population natin ngayon? 7 to 8 billion. So, ayan daw is 1.9 billion, 'di ba? Hindi pa tayo that time no 2016, hindi pa bomba ng niyan. Kumbaga hindi pa bomba ng advertisement. Kumbaga kapag kakain ka sa labas, naka-schedule pa kasi kuwari gusto mong mag-Jollibee, i-schedule mo yan, ay sige pag sahod ko magja-Jollibee ako. Unlike ngayon, andyan na yung mga TikTok, Facebook, yung mga social media eh, 'di ba? Kumbaga kahit minsan hindi ka naman gutom pero pag nadaan sa wall mo, parang gusto mong bumili. So kasi ang ordering ngayon, kumbaga pinipindot na lang eh, madali na lang mag-order ngayon. Kumbaga instant mo na siya eh, instant mo na pwede mo nang orderin, 'di ba? Kaya kung mapapansin po ninyo, yung mga sakit po natin ngayon, instant na rin siya, 'di ba?
napakadali mo na ring makakuha ng sakit. Kasi dahil nga po sa lifestyle na natin, no? Or exposed na tayo. Dahil nga po sa paglawak ng technology natin. Kaya nga po yung binanggit ko kanina, no, is wala po silang nakikitang solusyon. Although marami pong solusyon na nailalabas, pero wala po silang nakikita na pagbaba po ng population ng mga problema ng mga obese and overweight. Ang nakikita lang po, no, is wala pong nakikitang pagbaba. Ang nakikita lang po is lumalaki pa po siya. Dahil na nga po sa pagbilis ng technology sa mga food industry po ngayon. Bigyan ko po kayo ng idea. Siguro po is narinig nyo na po yung problema, no, sa kakulangan sa pagkain, 'di ba? Kasi sa pagtaas nga po, paglaki ng population. Actually dito sa Pinas, naririnig-rinig pa lang natin siya, pero sa ibang bansa, no, is na-solusyonan na po nila yan, yung pagkakulangan ng pagkain. Which is, nakaimbento po sila ng tinatawag na artificial food. So, hindi po yung instant food ha, artificial food po talaga. So, kung mapapansin nyo, di ba, kung may idea kayo, ang mga astronaut, is, di ba, kapag nagta-travel sila, taon bago po bumalik. So, ano yung kinakain nila? Na alangan namang magbaong ka ng sibuyas, 1 taon, di ba? Babaunin mo yun doon, 1 taon, hindi ba yun mabubulok? So, ang nakita po sa mga first world country, no, which is lumalabas sa mga first world country ngayon, is yung mga artificial food. Mas mura and at the same time, mas convenient po siya. Kaso, syempre, meron pa rin po yung side effect, no, sa katawan po natin. Kumbaga, ang alam ko nga is papalabas na rin siya. Or sa ibang mga third world country is meron na nag-exist na mga artificial food. Since tumataas yung population, yung demand sa food tumataas din. Kaso yung mga yung supply ng mga healthy na pagkain is limited lang kasi ilan lang naman ang farmers natin, ilan lang ang mangingisda. Alam naman po natin ang batas ng demand and supply, 'di ba? Pag mataas ang demand, bababa ang supply, nagmamahal ang bilihin. Kaya nga po kung mapapansin niyo yung mga healthy products or yung mga organic na products, mas mahal po siya 'di ba? Pagka pupunta ka sa mall, may nakalagay diyan organic na kamatis, organic na sibuyas. Mas mahal siya compared dun sa ordinaryong kamatis at sibuyas. Dahil matipid tayo, no, mas pipiliin natin yung ordinary kahit compare dun sa organic kasi 'di ba? Mas mura yung ordinary kaysa dun sa organic without considering or without knowledge na mas masustansya yung organic kasi yung ordinary ginamitan lang yan ng chemicals tsaka fertilizer, 'di ba? So bakit ginagamitan ng ganun? Kasi para mas mabilis din yung production. So, yung mga ganitong bagay na consciousness or awareness, no, is kapag diniscuss mo siya or kapag kinukwento mo siya sa mga relatives mo, kamag-anak mo, friends mo, or mga kakilala mo, mas nagiging conscious sila. Kaya tuloy, kapag nag-offer ka ng organic products, mas tanggap nila kasi kumbaga conscious na sila, aware na sila. Ano ba yung mga pagkain na mostly nakaka-weight gain or nakaka-gain ng mabilis na timbang, no? Nandyan yung mga potato chips. Yung buti sana kung yung patatas niluto mo, pinrito mo, healthy pa siya. Pero yung mga gawa sa potato na nilagyan mo na ng flavorings, 'di ba? Yung mga sour and cream, cheese, yung mga barbecue. Yan, so mabilis pong makatabayan. Ano pa, yung mga sweets, mga matatamis. No, tayo pa naman, ang hilig natin, mga Pinoy, sa mga delicacies natin, ang tatamis, di ba? Mga kakanin, ayan. Napakabibigat po sa tiyan yan. Yan yung sugar, nandyan yung beverages, ayan. Sige ang milk tea, di ba? Sige ang inom ng kung ano-anong shake sa labas na napakatataas ng sugar. The way sa sugar po yung may kasi tayo mahilig tayo sa mga refined sugar sa sugar po mas maitim, mas healthy, baka po hindi pa po tayo aware, 'di ba? Kasi baka akala natin ang commercial kasi sa atin yung mas maputing sugar mas healthy, pero hindi po. The more na mas maitim po yung asukal, sila po yung mas healthy.
Then sa salt naman po is mas healthy po yung rock salt kesa po dun sa iodized salt. Minsan kasi akala natin madumi, 'di ba? Minsan tayo takot na takot sa dumi. Yung dumi minsan healthy pa 'yan kasi 'di ba kapag masyado ka namang malinis sa katawan mo, hindi na rin balance, 'di ba? Kapag lagi namang malinis yung katawan. Lalo na po yung red meats. Ayan, so mga mahilig sa karne diyan. So yung mga red meats po is 4 to 5 days po 'yan bago po i-release, no, or bago matunaw po totally sa katawan po natin. So kung imaginein mo kung 4 to 5 days 'yan, tapos kumain ka ngayon, kakain ka na naman bukas, 'di ba? Tas hindi mo pa na ilalabas, saan umiimbak 'yan yung mga red meats na 'yan? Kaya nga ang ano natin diyan is ang tawag nga natin dyan sa red meat is cancer Kumbaga, cancer ang dulot niyan, lalo na yung mga processed meat. Ayan, grabe po yan. If kakain po tayo ng karne or red meat, make sure po na moderate or medyo kailangan aware po tayo. Or dapat po minsan lang. 'Di ba? Kasi dapat ma-make sure mo na lumabas muna yan, yung kinain mong yan, bago mo kumain ulit or bago ka magpasok ulit sa katawan mo. Kasi kung araw-araw, 'di ba, ano nang mangyayari sa body mo or ano nang i-expect mo sa body mo? Since kung ikaw naman yung parent, ikaw naman is magulang, since tayo naman yung nasa kusina, pwede natin sigurong i-control. Pwedeng karne ngayon, tapos bukas hindi naman, then karne ulit, tapos hanggang sa parami naman ng parami yung araw na gulay naman. 'Di ba? Ako nga before, naalala ko, nagkakarne kami linggo lang weekends lang, Sabado, Linggo, 'yan. Kaya akala namin yung mga magulang namin may pera lang pag Sabado o Linggo Kasi yun pala yung logic doon. Kumbaga, kaya pala siya kada weekends lang kinakain kasi since matagal nga siyang matunaw sa katawan, 4 to 5 days, kailangan after 4 to 5 days ka pa ulit bago kumain ng karne. Dapat lagyan natin ng schedule na more on mas marami yung fiber na nakakain natin instead dun sa meat para nailalabas siya. Kaya minsan mamamalayan mo na lang meron ka ng bukol or meron ka ng cyst kasi yun yung cause niyan. Yung mga naimbak na kinakain mong toxic foods or mga karne na hindi mo naman nailabas dun sa katawan mo, naipon, naging dumi, so naging cyst, bumubukol. Kaya dapat very conscious po tayo kasi 'di ba? Tayo minsan kasi as a parent, sobrang pagmamahal natin. Kasi po favorite yung hotdog favorite yung ham 'di ba? Try to check paano niya ba kasi naging favorite 'yan yung mga ganyang pagkain, sinong may kasalanan? Ikaw, kasi pinatikim mo sa anak mo yan Bakit magiging favorite niya ba yan kung hindi mo pinatikim sa kanya? Yung hotdog, ham, 'di ba? Na araw-araw mo pa kung ipakain sa kanya. Pagdating naman sa bread, ayan, try to check din. Try to practice yung wet bread kaysa yung wheat bread kaysa yung white bread kasi mas healthy po siya. Pagdating naman sa rice, mas healthy yung mga brown and red rice kaysa naman po dun sa mga white rice. Kaso nga lang, hindi natin maiwasan, sabihin natin, kasi Coach Jessa, napakasarap po or mas masarap kasi yung white rice, 'di ba? Oo, masarap lang yan, pero pag nagkasakit ka ba, masarap pa rin ba? 'Di ba? Or pag nagkasakit ka, patitigil din sa iyo yan actually, kasi unang pinatitigil yung mga ganyang pagkain kapag nagkakasakit, 'di ba? Or kapag nagkaka-cancer ka, ipapastop sa iyo yung rice. So, ganun din naman 'di ba? I-change mo rin naman yung kakainin mo Bakit hindi pa ngayon para hindi ka na magkasakit? Kumbaga, wag mo nang antayin, 'di ba, na magkasakit ka pa bago mo pa itigil 'yan, yung pagkain ng mga ganyan. Next is yung lifestyle, 'di ba? Dati 6 PM pa lang tulog na. Ngayon, anong oras na? Minsan alas 12 na, madaling araw na, hindi pa tulog. 'Di ba? Kasi minsan ganyan tayo kumbaga pag sige, browse, antok ka na. Pag nakita ka na naman ng chismis, ayan, gising ka na naman. So, umaabot na yung tulog mo ng madaling araw na, hindi na siya healthy. Yung eating habit natin, 'di ba? Dati ang turo sa atin 3 beses, ang programming sa atin 3 beses sa isang araw. Ngayon, hindi na, nadagdagan na. May almusal, may tanghali, merienda,
Mayroon pang kung maisipang kumain, pag naaya ng barkada, may midnight snack pa, di ba? Sobrang dami na ng eating habit, hindi na 3 beses na lang sa isang araw. May mga ilan-ilan po na aware, pero billion po yung hindi conscious, no? Or yung hindi aware, napakadami. Kailan lang po aaralin yung mga ganitong cases, no? Kapag nagkasakit na, tsaka lang nagiging aware kapag nagkasakit na. That's why nga po nag-boom yung mga alternative medicine kasi nga po, bata pa lang, nagkakasakit na. Sabi po ng mga health expert, no, is mas lalaki pa talaga yung data ng obesity or overweight. And at the same time, kasabay nun, mas dadami pa yung magkakaroon ng sakit. So, tayo po, ang role po natin is kahit papano, hindi man mabawasan ng sobrang laki, pero at least makapigil po tayo kahit pakunti-kunti, kahit makapag-aware po tayo pa isa-isa, dala-dalawang tao, di ba? Malaking tulong na po yun. So, syempre, na-discuss natin, no, yung mga problema. Saan po tayo papasok dyan? Syempre, as an entrepreneur, dapat papasok ka naman doon sa solution. So, ano naman po yung solusyon doon sa mga nabanggit po nating problema? Ayan. So, dyan naman po papasok yung ating mga produkto or kung bakit naman po tayo nag-o-offer ng mga ganitong produkto para masolusyonan naman po yung mga problema na nabanggit natin kanina. 'Di ba? Kung may problema, may solusyon. Ang problemang walang solusyon ay hindi problema. Ayan. So, ngayon, i-discuss naman natin kung ano-ano naman yung mga benefits ng mga product, ano yung maitutulong nito para maiwasan natin or kahit papaano may pang-counter tayo dun sa toxins sa mga nangyayari sa atin sa labas at sa loob ng ating katawan.